Oh, sa atin yun ha. Pag sa kanila sila. Mga kapatid, si Haring David po ay isang sundalo. No? Nung una siya po yung nagpapastol, siyempre. Pero pagdating po sa experience, grabe ang experience ni Haring David. Sige, hindi ba nakaharang doon? Para nakaharang sa kanila. Hindi, okay lang, pastor. Hindi niyo ako nakita yung kagapuhan niyo eh. Kagapuhan ko, hindi ko rin makita yung kagapuhan ko. Ano man eh. Nahihilo lang ako doon sa harapan. Kasi parang meron doon ngayon lang. Sino ba yun? Ay! Dito ka maupo. Dito yung isa. Yan. Tapos dito, ikaw dito ka. Hindi, si Kambal doon. Ayan, sige. Nakalagyan niya pa yung Space yung isa. Okay, sige. May pusang gumagano'n. Okay, so balikan natin. Pagdating sa experience, mga kapatid, ang mga kapatid ni David, halos lahat sundalo. Naalala nyo na nagpahanap si Samuel. Sumunod siya sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, pumunta ka kay Jesse. Nandun yung magiging hari na susunod kay Haring Saul. Lipat ka na nga, ikinakalabit mo pa rin. Pwede bang si Sir Belen mangurot? Hindi, pahinga ako lubid. Lubid. Tatali na lang. Okay. Kalimay ka, may Okay. So mga kapatid, yung mga kuya ni David, alam natin, mga nasa sa pagsundalo lahat. Katunayan mga kapatid, nung si Samuel ay tawag dito, pinapahanap ng Diyos ng magiging hari, susunod kay Haring Saul, abay pinalabas na yung mga anak niyang sundalo. At sabi ni Samuel, wala na bang iba, Jesse? Ito lang bang anak mo? Ay, meron yung bunso. Galing sa pag-aalaga ng tupa. Kasi yun ang kanyang trabaho eh. Nung siya'y bata pa, nagbabantay siya ng mga tupa. Dilingid sa kanilang kaalaman, mga kapatid, na si David ay nakapatay ng isang leon. Isip po, isang leon ha. Bata, binatilyo, napatay isang leon. Napakalakas nun mga kapatid. At hindi lang isang leon ang kanyang napatay. Napatay pa niya mga kapatid, ang isang malaking bear, ang isang osong malaki, na handa sanang sagpangin yung kanyang mga alagang tupa. At sabi ron, gamit ang tirador mga kapatid na iniikot. Tirador natin hindi pa ginaganyan. Nalagyan mo na ng goma si Jay, hindi pa. Dati yung tirador ni David, mga kapatid, tali lang yun ha. May siguro mayroon din ditong parang goma rin, no? Hindi natin alam kung goma o lubid o ano yun, mga kapatid. May lagayan din ng bato at yun ay iniikot. Sino ba namang hindi magiging biyasa doon habang babantay ka ng tupa, practice ka ng practice, di ba? Naging biyasa doon si David, mga kapatid, ng bata pa. Kaya napatay niya yung leon at napatay niya yung bear. Ang galing ni David, no, pastor? Naniniwala ko yung kanyang talento, mga kapatid, kakaiba yun. Habang yung kanyang mga kuya ay lumalaban sa pakikipaggera. Isang araw, mga kapatid, hinamon sila ng isang Palestino, no? At ang kanyang representative walang iba kundi kanilang representative walang iba kundi si Goliath. Si Goliath ay umaabot ang height niya ng 9 to 10 feet, no? Tapos tayo ka, Russell. Tayo ka. Si David, sabihin natin, ganyang kalaki. Si Goliath, 9 to 10 feet. Mataas pa rito ang 9 feet, di ba? O, 10 feet. Ganun katangkat si Goliath, mga kapatid. Malaki ang katawan. Talaga may mga giant dati. Si Goliath ay galing sa angkan ni Anakites. Yung mga angkan ni Anakites, malalaking tao yun. No? At totoo po, hindi po yung kwentong kutsero lamang. Sa madaling salita, mga kapatid, nagapi ni David sa pamagitan ng tirador si Goliath, napatay, no? At simula ng mga kapatid, si David sumusugod na sa gera. Bago siya pumalit kay Haring Saul, marami siyang 1,000 tao, 10,000 tao, 50,000 tao, 20,000, 50,000, minsan 100,000 pang tao. Abay, sa panguna ni David, mga kapatid, nananalo sila. So si David, mga kapatid, lalo pang naging biyasa sa pagkikipaggera.
Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, mga kapatid, bilang isang sundalo, syempre, mga kapatid, sino ba nagbibigay sa kanya ng tagumpay? Sarili lang ba niya? O Russell, baka mamaya tulog ka na, upo ka na maayos. Okay? Mga kapatid, siya po ay nagtitiwala sa Diyos. Siya po ay may malaking takot at may malaking pananampalataya sa Diyos na nagbigay sa kanya, mga kapatid, ng tagumpay. Okay, bilang nagtitiwala sa Diyos, bagaman siya ay hari, at the same time sundalo, sabi dito sa verse 1, mga kapatid, no, na nagpapakita ng kanyang pagtitiwala sa Diyos, sabi dito sa verse 1, "Hear me when I call, O God of my righteousness, Thou hast enlarged me when I was in distress, have mercy upon me and hear my prayer." Sa kabila ng kanyang tagumpay, amen? Sabihin natin, sa kabila na rin ng kanyang galing at pagiging bihasa, mga kapatid, ang kanyang dependence sa Diyos ay nandun. Hindi po siya nagtitiwala sa kanyang sarili lamang. Hindi siya nagtitiwala sa ilang panalo na kanyang nakamtan sa pakikipaglaban at pakikipaggera. Mga kapatid, si David po ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Mga kapatid, sa buhay natin bilang Kristiyano, lagi nating tandaan, hindi dahil sa lakas mo, sa galing mo, sa abilidad mo, sa talinong meron ka, para maabot mo kung nasaan ka ngayon, mga kapatid. Lagi nating tandaan, it's all by the mercies of God. Amen? It's all by His grace. Abay, kung wala ang kahabagan ng Diyos, biyaya ng Diyos kay David, kung hindi siya sinamahan ng Diyos, sa palagay mo, ano yung batong maliit lang? At tirador na kasimple. Samantalang si Goliath, balot ng bakal ang katawan. Bakit dito pa tumama? Isipin mo, mga kapatid, napakagaling naman ni David. Ang dami naman pwedeng patamaan, pwedeng lumagpas, di ba? Pero pambihira talaga namang dito pa sa noo. Ganun siya pasol kaasintado. Yun po'y gawa ng Diyos. Amen? Diyos ni David. Di ba sa gera, sabi ni Goliath, ano ko, aso? Para batuhin mo ng bato? Sabi ni Goliath, pambihira, papatayin kita, pupugutan ko ulo mo, at ipapakain ko rito sa mabangis na hayop. Anong sagot ni David? Hindi ako lalaban kung anong meron ako, kundi sa kapangyarihan ni Yahweh. Sa Kanya ako nagtitiwala, sa kapangyarihan ng Diyos, pupugutan kita ng ulo. Ikaw, tapang, no? Kaliit-liit. Beso sa isang higante. Sabi ni David, pupugutan kita ng ulo at ikaw ang ipapakain ko sa mga mabubangis na ibon dito sa lugar na ito. At nakita natin ang storya, hindi pa nakakaporma si Goliath, kumuha si David ng isang bato lang, ha? Isang bato lang ang kanyang kinuha sa kanyang bulsa. Sisida ng bato. At inikot niya sa bahay, mga kapatid. Ano nangyari, Pastor? Sabi ron, ang bato ay bumaon. Hindi lang po tumama. Listen, mga kapatid. Bumaon sa noo ni Goliath. Anong lakas ni Russell? Halimbawa, para batoy niya si Brother Manuel. At yung bato, bumaon sa ulo niya. Talagang bumaon, lumubog, dumikit. Ganun ba kalagas si Russell? Kahit si David, mga kapatid, hindi ganun kalakas, pero yung po ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Sa buhay natin, mga kapatid, tandaan natin, anuman yung ating, kumbaga, anuman yung ating hinaharap, mga pagsubok sa buhay. Amen? Mga laban sa buhay bilang Kristiyano. Sabi ng Bible, hindi tayo nakikipaglaban sa laman at iba pa. Nakikipaglaban tayo sa Espiritu araw-araw. Sa diablo. Mga kapatid. Tandaan natin to, the battle is the Lord's. Amen? Ang laban natin ay Diyos. Ay sa Diyos. Siya ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Kahit po sa ating simbahan, mga kapatid.
Ano man yung ating kinakaharap bilang mga Kristyano, bilang isang simbahan, lagi nating tandaan, kahit pa personal, kasama natin ang Diyos. Amen? At dapat tayong magtiwala sa Kanya. Sabi ni David, nung ako'y nasa rurok ng kasadlakan, pinakita mo sa akin, O Diyos, yung mercy mo, yung awa mo, at pinakinggan mo ang aking mga daing. Mga kapatid, tandaan natin to, kailanman, hindi pa babayaan ng Diyos ang kanyang mga anak na dumadaing. Amen? Okay yung mga magulang, pag dumaing ang anak mo, pag umuwa, umiyak ang anak mo si Isabelin, hindi mo papansinin. Anak mo yan eh. Mga kapatid, anak, kahit ako nag-aalala ko sa mga anak ko, lalo pa nung maliliit pa sila, wala silang kakain ng upo rito yung lalaki. Carlo, dito ka. May parang. Alam mo yung iyak ng anak mo eh, amen? Anak mo yung, alam mo yung hikbi ng anak mo eh. Mga kapatid, ganun din ang ating Diyos, mga kapatid. Lagi nating tandaan ito. Alam ng Diyos ang ating iyak. Alam ng Diyos ang ating tinig. Isa alin, dito na lang. Sa reason mo. Amin na lang. Yan na lang. Okay? Alam ng Diyos, mga kapatid, ang ating mga pag-iyak. Alam ng Diyos ang ating mga tinig. Kilala ng Diyos ang kanyang mga tupa. Lagi nating tandaan, mga kapatid, kung tayo po'y tumawag sa Diyos na mga nagtitiwala sa Kanya, hindi pwedeng hindi tayo mapansin ng Diyos. Amen? Bakit, Pastor? Anak ka niya eh. Kung meron siyang unang papakinggan, listen, mga kapatid, hindi po yung mga hindi Kristyano. Hindi po yung mga hindi mananampalataya. Hindi po yung mga walang takot sa Kanya. Kung may papakinggan ng Diyos, the Lord will hear the cry of the righteous. Amen? He will hear His daughters and sons, mga kapatid. God will hear His children, not the unrighteous, mga kapatid. So yun po, magtiwala sa Diyos. Pakikinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Pangalawa, sabi ito, O ye sons of men, how long will you turn my glory into shame? How long will you love vanity and seek after leasing? Tingnan mo ugali ng mga masasamang tao. Yung mga taong walang pagkakilalang tunay sa Diyos. Mga kapatid, niyuyurakan ang pangalan ng Diyos. Ganun sila. Sa pagbibigay ng pangalan sa ating mga anak, minsan maging panalangin nating mabuti. Amen? Sa akin, actually, bago ko bigyan ng pangalan niya si Ruth, si Queen, bakit Esther, bakit Ruth, Pastor? Yung mga pangalan nila nasa Bible. At bago ko yung binigay sa, ang dami nabing pangalan, pero wala namang kahulugan, walang kwentang pangalan, ang gaganda pakinggan, pero pangalan ng sanlibutan. Pero bakit ko yung binigay sa kanila? Bakit namin ni Miss binigay yung mga pangalan nyo sa kanila? Sapagkat itong mga babae, itong mga kapatid, meron silang malaking pagmamahal at meron silang malaking takot sa Diyos. Amen? Meron din silang malaking pananampalataya sa Diyos at meron silang magandang istorya sa Bible. Nakuha nyo mga kapatid? Hindi yung Ashley May Sophia. Alam mo ibig sabihin? Wala lang. Kasi ang ganda lang pakinggan ng pangalan. Pero anong istorya ng pangalan ng Ashley ng Sophia yun? Maganda ba? Maganda lang pakinggan parang pangalan ng artista. Pero yung taong yun, ano ba yung background ng taong yun? Minsan, ginagamit pang pangalang Jesus. Yung sa Bible, meron ganyan eh. Ang pangalan niya, Bar Jesus. Pero galit na galit kay Jesus sa gospel. Bar Jesus. Bar yung rehas, no? Bar Jesus. Meron pa nga diyang false prophet sa Bible eh, na sa galit ng asno, pinagsalita ng Diyos yung asno, kasi papatayin yung propeta, ang pangalan din ng ating Panginoon eh, yung binigay sa false prophet na yon, gusto niyang patayin yung propeta. Alam mo, ginawa ng asno, nagalit sa kanya asno eh.
Nagsalita yung maliit na kabayo. Pambira, ikaw, salay ang ginagawa mo. Pati yung hayop nagsalita para payain siya eh. Mga kapatid, maraming tao, mga kapatid, sabi ito, no, how long will you turn my glory into shame? Kinahihiya ang pangalan ng Panginoon. Nakakatakot yan, mga kapatid. Naikahiya ng tao ang pangalan ng Diyos. Ang salita niya, mga kapatid, they will have vanity and seek after sinning. Yun ang gusto ng mga tao ng mundo. Binabaliwala ang salita ng Diyos, binabaliwala ang pangalan ng Diyos. Sabi ng Panginoon, verse 3, but know that the Lord had set apart him that is godly for himself. Pero sabi ito, subalit, alam ng Diyos at binubukod niya yung mga matutuwid, mga anak niya sa mga hindi. Alam niyo ba, meron tayong tinatawag na Day of Reckoning sa Bible, the Judgment Day. Ibubukod niya ang mga tupa sa mga kambing. Alam niyo ba yun, mga kapatid? Sa huling panahon. Yung tupa, tumutukoy yun sa mga tunay na Kristiyano. Amen? Mga tunay na tumanggap kay Kristo, tunay na tumanggap ng katubusan niya. Yung mga kambing sa Bible, pag nabasa niyo yun sa Matthew, sila yung mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Amen? Minamak, inaalipusta, tinatawanan, mga kapatid, kinukutya ang pangalan ni Kristo. Darating yun, mga kapatid. At sabi ng Panginoon, darating yung day ng harvest. Ihiwala yung mga tupa sa kambing. Sabi ito, mga kapatid, sa ating binasa, but no, datapong malaman na ihiwalay ng Diyos ang mga matutuwid sa mga hindi. The Lord will hear when I call unto Him. Ang Diyos, mga kapatid, alam niya kung sino ang tunay na Kristiyano at hindi. Alam niya ang kanyang tupa, kilala niya. At alam ng Diyos kung sino yung hindi niya mga tupa. At sabi ng Panginoon, kapag dumaing, mga kapatid, ang mga anak niya, ang mga matutuwid sa Diyos, sila'y papakinggan ng ating Panginoon. Amen? Sabi nito, the Lord will hear when I call unto Him. Assurance yun, mga kapatid, will hear, sure. Hindi sinabi nito, the Lord might hear. Sinabi nito, the Lord will hear. Siguradong sasagutin ng Diyos ang pagtawag at mga daing ng kanyang anak. Mga kapatid, si David, kilala ng Diyos. Amen? Simula pa nung bago pa isilang ito, kilala na siya ng Diyos. Nung siya naging bata, kilala siya ng Diyos. Yung laban niya between him and Goliath, alam niyo ng Diyos. Kaya nung si David ay tumawag sa Diyos, mga kapatid, pinakita ng Diyos ang kapangyarihan niya sa batang yun, mga kapatid, sa batang David. At sabi ron, sa pangalan ni Yahweh, pinagtagumpay ng Diyos si David at napatay niya si Goliath. Mga kapatid, pag tayo po na mga anak ng Diyos ang titiwala sa Kanya, tumawag sa Kanya, hindi pwedeng hindi tayo pansinin ng Diyos. Amen? Hindi pwedeng hindi niya tayo dinggin. Anak ka niya eh. Tinubos ka ng kanyang banal ng dugo, mga kapatid. Pinatawad ka niya, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon dito, papakinggan ng Diyos ang ating mga karaingan. So tayo po na mga nagtitiwala sa Diyos, kayo po na nagtitiwala sa Diyos, lagi natin itong tandaan, pakikinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Sabi nga sa ating binasa kanina, believing, pag humingi ka sa Diyos, maniwala ka, binigay niya sa ito. Ipapakita niya sa ito. Amen? Mga kapatid, sa buhay natin, tayo po'y nabubuhay sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Hindi sa ating lakas, ang panahon ay nagbabago-bago. Kahit kung ating mga katawan ay nagbabago-bago, makinig, hindi laging malakas ka ngayon at bukas malakas ka pa rin. Hindi laging ngayon ay magandang panahon. Alam niyo ba kahapon, tama ba? Sumubo na naman yung mayon. Huwag sana itong malburuto rin ng taal. Panalangin natin mamaya bago tayo magtapos. Kawawa yung ating mga kababayan doon.
sumabog na naman yung mayon. Panalangin natin na ingatan tayo ng Diyos. Amen? So, tanda natin ito mga kapatid. The Lord is our confidence. The Lord will hear our cry, our prayer when we call upon Him. Pakikinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Pangapat, sabi dito, stand in awe and sin not. Commune with your own heart upon your bed and be still. Ano sabing stand in awe and sin not? Mga kapatid, ingatan natin ang ating mga sarili na huwag tayong mahulog sa pagkakasala. Kaninang umaga sa ating Sunday School, pinag-aralan natin, number 1, anong unang hadlang para hindi pakinggan ng Diyos ang ating panalangin? Anong unang hadlang? Mga kapatid, sin. Sabi dito mga kapatid, stand in awe and sin not. Huwag nating piliing mamuhay tayo sa kasalanan sapagkat ang Diyos kailanman hindi po natutuwa sa kasalanan. Kailanman ang Diyos hindi natutuwa sa isang Kristiyanong namumuhay sa kasalanan. Hello? At sabi ng Panginoon, ang kasalanan yan ang magiging hadlang para hindi pakinggan ng Diyos ang ating mga kalaingan at panalangin. Tandaan natin yan. Commune, sabi dito no, stand in awe and sin not. Huwag kang magkasala. Lagi mong kausapin sa iyong puso, sa iyong higaan, ang ating Panginoon. Kahit nasaan ka mga kapatid, masarap siyang kausapin. Libreng kausapin ng Diyos. Amen? Hindi mo kailangang mag-load pa sa cellphone para lang makakonek sa wifi para kausapin ng Diyos. Kahit nasaan ka, naglalakad ka, Lord, samahan mo ako. Panginoon, protectionan mo ako. Panginoon, aalis ako ng bahay, ingatan mo si Mrs. sa kanyang biyahe. Ingatan niyo pong aking mga anak. Mga kapatid, anytime we can call to the Lord. Amen? Anytime we can talk to Him free. Wala pong bayad. And the Lord will hear our prayers. Yun ang kagandahan doon mga kapatid. Yung mga susunod talata, ang ganda pa eh. Okay, sabi ito, bilang sundalo, bilang lumalaban sa gera, bilang maraming kinakaharap na pagsubok sa buhay. Number 1, si David ay nagtiwala sa Diyos. Amen? Hello mga kapatid. Hindi niya tinanggal ang kanyang kumpiyansa sa Diyos. Hindi siya nagtiwala sa kanyang lakas, sa kanyang abilidad, sa kanyang sarili. At hindi lamang po siya nagtiwala sa Diyos. Pangalawa, lagi niyang kinakausap ang Panginoon sa pamagitan ng pananalangin. Hello mga kapatid. Dapat ganun din tayo. Huwag tayong magtiwala sa ating sarili. Lagi nating kausapin ang Diyos. Sa lahat ng iyong pag-aaral, pagsikap sa buhay, trabaho, negosyo, mga kapatid, huwag na huwag kakalimutan ng Diyos. Amen? Manalangin tayo sa Kanya. Kahit dyan, nagdadrive ka, Lord, ingatan mo ako. Panginoon, pagpalain niyo po yung bawat iinom ng aming tubig. Pag-pray nyo. Akala nyo, wala lang yan. Pag-pray nyo. Tayo may mga negosyo, Panginoon, yung bawat bibili sa amin, pagpalain nyo sila, O Diyos. Kasi pag sila'y pinagpala, mga kapatid, uulit at uulit yan, tama? At palalaki ng Diyos yung iyong pagsisikap, pagpapalain ng ating Panginoon. At mga kapatid, kahit si David ay isang sundalo, isang hari, maraming kinakaharap na pagsubok, mga kapatid, never niyang kinalimutan ng Diyos sa kanyang buhay. Hello mga kapatid. Never niya, mga kapatid, na sinunod ang kanyang sarili lamang na walang pagkukonsulta sa Diyos. Bagaman hindi siya perfecto, nagkakamali pa rin, pero mga kapatid, sinisikap ni David, mga kapatid, na lumayo sa kasalanan. But of course, alam natin mga kapatid, minsan bumagsak din siya sa pagkakasala. Pero ang kagandahan doon mga kapatid sa kanyang pagbagsak sa pagkakamali, muli siyang tumayo. Amen? Nagpakumbaba sa Diyos sapagkat alam niya ang kasalanan walang pagpapala. Okay, verse 5. Hindi lamang siya nagtiwala sa Diyos, lagi niyang kinakausap ang Diyos. Sabi ito mga kapatid, number 5, offer the sacrifices of righteousness and put your trust in the Lord. Hello mga kapatid, kahit siya'y hari, kahit siya'y sundalo, listen, hindi niya kinalimutan ng Diyos. Panglima, sabi sa verse 5, hindi niya, makinig mga anak, hindi kinalimutan ni David na maghandog sa Diyos ng mga haing sakripisyo. Hello? Hindi kinalimutan ni David, mga kapatid,
na magbigay siya ng offering sa Diyos. Hello mga kapatid, ng kanyang tithes and offerings. Hindi niya kinalimutan kahit siya'y hari, kahit siya'y magiting na sundalo ng Israel. Hello mga kapatid, listen. Kahit dumadaan siya sa mga pagsubok, pagkatapos ng gera, mga kapatid, never na kinalimutan ni David na maghandog siya sa Diyos. Mga kapatid, sa 24, birthday ng ating simbahan, May 24. Pang-8 taon natin dito sa Tagaytay na tayo po'y nag-i-exist. Hello mga kapatid, birthday ito ng ating simbahan. At bilang isang simbahan, mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, tayo rin po'y mag-alay ng handog sa Kanya. Amen? Ng ating mga sakripisyong handog, mga kapatid. Sapagat kung paano, mga kapatid, ang Diyos ay naghandog ng hain niyang sakripisyo, walang iba kundi si Jesus para sa atin. Hinandog ni Jesus ang kanyang sarili para sa kanyang simbahan. Tayo rin po mga kapatid, listen, ay inuutusan ng Diyos na maghandog din sa kanya ng sama-sama. Nakuha po mga kapatid. I pray mga kapatid, nagsisikap tayo sapagat ang inyong pastor mga kapatid, kasamang aming pamilya, nag-iipon kami. Para sa 24 mga kapatid, sama-sama tayo magpasalamat sa Diyos. Amen? Sa pamagitan ng paghandog ng ating mga sakripisyong handog. Mga kapatid, dalangin ko, meron pa tayong halos isang buwan. 20, anong petsa ngayon? 3? O meron pa tayong 21 days bago yung ating foundation celebration. Amen? Ika-8 taon natin sa lugar ng Tagaytay dito mga kapatid. Ito po sa July 1 year na tayo rito. By God's grace. 2 months na lang, 1 year na tayo rito sa lugar na ito. At naniniwala ako mga kapatid, listen, itong lugar natin kung nasan tayo, pinagpala to ng Diyos. Naniniwala ba kayo ron? Kung nasaan ang isang simbahang kagaya natin mga kapatid, pinagpala ang lugar na ito. Sapagat nandito ang simbahang tunay na tinatag ng ating Panginoon. Oo, maliit tayo sa ngayon. Pero mga kapatid, ako'y naniniwala mga kapatid, as long as na tayo ay patuloy na magtitiwala sa Diyos, makinig, gagawa ng kanyang mga kalooban, mga kapatid, sama-sama magtutulong-tulong para sa ngalan niya, sa kapurihan niya, mga kapatid, pagpapalain tayo, hindi tayo laging ganito. Pero sa totoo lang, kung pagpunta nyo rito, nakita nyo to, hindi mo gugustuhin. Sino yung nakakita nung una? Si Sir Tess, nung nakausap ko yung may-ari, samahan nyo ako makapag-pray natin. Kahit ako, Lord, ito ba? Kung nakita yung sukal ng basura dito. Ito ba? Bumalik yung pilay ko sa pagkain. Pero alam mo na sa isip ko nun, sis, mga kapatid, Lord, no choice na kami. Alos pagtabuyan tayo sa kabila. Minamadali na tayo. Nasa kuntata naman talaga. Pero syempre nahirapan talaga tayo maghanap. Pero sabi ko, Lord, kung nilagay mo ka rito, maluluwalhati ka at hindi mo kami pababayan at itong lugar na ito'y pagpapalain mo, Diyos. Mga kapatid, maghandog tayo sa Diyos. Punong maayos. Napakisawa. Mga kapatid, maghandog tayo sa Diyos. Amen? Handa na ba ang ating mga pasasalamat sa Diyos? Mga kapatid, naghahanda ba kayo ng ating mga sakripisyong handog sa Diyos? Ang Dasma, last Sunday, sila po yung nag-sacrificial offering. Last Sunday sila. Tayo po sa darating na May 24. Dalangin ko mga kapatid, magsakripisyo tayo. Amen? Maghandog tayo sa Diyos, magpasalamat tayo sa Kanya. Verse 6, there be many that say, who will shew us any good? Lord, lift thou up the light of thy countenance upon us. Minsan, ang mga tao nagtatanong, makinig, ang mga tao nagtatanong, pag ginawa ko ba ito, nagbigay ako sa Panginoon, mga Krisyano, nagkaloob tayo ng ating mga handog sa Diyos, paano na kami? Hello? Paano na kami? Mga kapatid, sa 26 years kong taon bilang Krisyano, napakabuti ng Diyos. Sa totoo lang.
Yung paano na kami, ngayon hindi na. Lord, basta unahin ka. Ang Diyos hindi magpapabaya. Sa totoo lang, kahit sa ating simbahan, listen mga kapatid, napakaliit ng ating offering. Magkano yung nakaraan, Jamie, offering natin last Sunday? 400 plus. Nung nakaraan, nasa 200 lang. Sipin mo, 15 days, nasa 700 lang yung ating offering, ha? Tingnan nyo yung message sa accounting, Mga kapatid, ang bayaran natin, 8.5 dito. Tapos kuryente, tubig, 2.5. 10,000 na. Wala pang pagkain yun. Wala pang gas yun, ha? Pero mga kapatid, amazing ako sa Diyos. At salamat din, meron akong asawa na magandang puso sa Panginoon. Nagkakasundo kami. Pasalamat din siya. Meron siyang asawa na may malaking pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, sa totoo lang sa akin, yung bang mag-aalusan kami, kukuha, saan kami ganito, ganyan. Sabi ko, Lord, bahala ka na, hindi mo kami papahiyain. Pag hindi kami nakapagbayad, Panginoon, mapapahiya ako, mapapahiya ang simbahan, mapapahiya ang pangalan mo. Mga kapatid, listen. Hindi ibig sabihin, titingin na lang kayo. Mga kapatid, magandog tayo ng tapat sa Diyos. Ang amazing ito pa. Minsan talagang sa baba, sabi ko, Lord, hindi mo kami pababaya. Deadline kinabukasan. Wala akong hawak na pera. Panginoon, bahala ka na. Alam mo ang Diyos, napakabuti mo. Minsan, hindi natin miyembro, ha? Hindi sa atin related sa Tagaytay. Nagugulat ako pagbukas ko ng messenger ko, may picture. Brad, meron akong pinadala sa inyo. Pagbukas ko, sabi ko, Lord, bago ko sa replyan, Lord, napakabait mo talaga. Alam mong kulang, talagang walang-wala kami, pero nagpo-provide ka. Para itong TV natin kahapon, may nagbigay ng 5,000. Hindi yung nagsisimba rito. Tapos kanina, binulungan ako ni Mrs. Hindi natin membro yun, ha? Daddy, may nagpapadala raw ng ganito. Mga kapatid, kung yung mga tao ginagamit ng Diyos, sino tayo para hindi niya gamitin? Hey, hello mga kapatid, hello! Hello mga kapatid! Kung may mga tao kinakausap ang Diyos para padalahan tayo ng biyaya, dapat tayo mismo ay tumutulong sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. At sabi ni David, mga kapatid, kung ang tao ay nagtatanong kapag gumawa kami ng mabuti, kapag naghandog kami sa Diyos ng aming mga sacrifices, sinong gagawa sa amin? Sino magbabalik sa amin? Sabi ng Panginoon, sabi ni David, Lord, lift thou up the light of thy countenance upon us. Panginoon, ipakita mo ang liwanag ng iyong mukha sa amin. Para bang sinasabi ni David, Panginoon, sagutin mo ang aming panalangin. Verse 7, eto ang kantahan, verse 7. Thou hast put gladness in my heart, more than in the time that their corn and their wine increase. Alam niyo sa Hudyo ang pinakamasaya sa mga magsasaka, sa mga magtutupa at iba pa, lalo na sa mga magsasaka. Anong pinakamasaya sa magsasaka? Yung panahon ng tanim, mahirap to na, tag-ani. Sabi ni Haring David dito, sapagkat siya'y laging nagtitiwala sa Diyos, kinakausap niya lagi ang Diyos, makinig, siya'y may pananalig at pananampalataya sa Diyos, at sabi ito, sa kabila ng pagsubok, hirap, gera at iba pa, hindi niya kinakalimutan ng Diyos, at hindi niya kinakalimutan maghain ng mga handog sa Diyos, magbigay ng offering, sacrifice, and iba pa. Ano sabi ng Panginoon? Sabi ni David sa verse 7, Panginoon, binigyan mo ako ng kagalakan at kasiyahan sa aking puso, higit pa sa kanila sa panahon ng tag-ani. Totoo yun mga kapatid, pag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos mga kapatid, sinisikap mong gawin ang kalooban niya, sinusunod mo, lumalayo ka sa buhay na sala, mga kapatid, at patuloy mong ibinibigay ang buhay mo, lakas mo, paghahandog mo sa Diyos mga kapatid, sabi ito,
bibigyan ka ng Diyos ng kagalakan sa kanyang iyong puso, higit pa sa mga taong nag-ani. Sipin mo yung mga kapatid. Ito, verse 8. Ito pang maganda. Verse 8. I will both lay me down in peace and sleep, for thou, Lord, only makest me dwell in safety. Wow. Hindi ka lang bibigyan ng Diyos ng kagalakan sa iyong puso. Ito pa una. Bibigyan ka ng Diyos ng kapayapaan. O Tagalogin natin. Payapa akong hihiga. Gayon din naman matutulog. Sapagkat ikaw, Panginoon, pinatatahan mo akong mag-isa sa katiwasayan. Alam mo mga kapatid, pag tayo sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, nagtitiwala, kinakausap ang Diyos, ginagawa natin ang kanyang mga kalooban. Hello mga kapatid, hinahandog natin yung ating lakas, buhay, at iba pang bagay na meron tayo na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Hindi ka lang ng Diyos, mga kapatid, bibigyan ng kagalakan. Sabi niya, bibigyan ka niya ng ano, pastor? Bibigyan ka niya ng tunay na kapayapaan. Alam mo kagabi, CJ, thank you. Thank you kahapon, tumulong kayo. Iniwan ako ni CJ. Diba? Iniwan mo kami, napakakalap pa. Ano na yung 11 na? Sabi ng katawan ko, gusto ko nang humiga. Pero sabi ko sa sarili ko, Lord, 1 oras na lang. Pagkatapos ito, Lord, bigyan mo ko ng lakas, matutulog na ako. Sa madaling salita, 1 oras, dapat tulog ka na. Inaabot na kami ni Mrs. na magtutuna, kakaligpit dito, kakaayos. Pero sabi ko, Lord, sa Panginoon, napaka kulang ng oras, 2 oras, kalahati ka matutulog, 3 oras, ang hirap na. Pero sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng maayos sa pagtulog at gisingin niyo ako ng masigla. Mga kapatid, ang Diyos ang nagbibigay ng hindi lang kagalakan, nagbibigay siya ng kapayapaan at matiwasay na pagtulog. Hello mga kapatid. Ano pa? Nagbibigay din siya ng safety, pag-iingat sa mga nagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, si David, oo, magaling na sundalo. Si David, oo, magaling na hari. Pero nagtitiwala ba siya sa kanyang sarili? Hindi. Nagtitiwala siya sa Diyos. Amen? Na siya nagbibigay, nag-iingat sa Kanya, nagbibigay ng kapayapaan, mga kapatid, nagbibigay ng maayos na pagtulog. Ang Diyos ang nagbibigay sa Kanya, mga kapatid, ng kagalakang hindi kayang bayaran ng pera. Mga kapatid, masarap magtiwala sa Diyos. At higit sa lahat, mga kapatid, masarap na pagkatapos mong pagkatiwalaan ng Diyos, narinig mong Kanyang mga salita, sinunod mo at sinabuhay mo. Mga kapatid, ipapakita ng Diyos sa iyo kung gaano siya nagpapahalaga sa iyo. Amen? Mga kapatid, listen. Sa ating pagtatapos, sabi diyan, payapa akong higa at kayo hindi matutulog, sapagkat ikaw, Panginoon, pinatatahanan mo kung mag-isa sa katiwasayan. Mga kapatid, masarap pag nasa Panginoon tayo. Hindi talo na ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Amen? Hindi talo na kinakausap mo siya na minsan para tayong baliw. Hindi talo na nagtitiwala ka at nananampalataya ka sa Diyos. Hindi talo, mga kapatid, David, na siya'y naghahandog sa Diyos. Binalik ng Diyos sa kanya, mga kapatid, ng higit pa yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, listen. Sa buhay natin, lagi nating tandaan, huwag tayong lalayo sa Diyos. Amen? Alamin natin ang mga kalooban ng Diyos, sundin natin ang matapat sa ating buhay. At sabi ng Diyos, bibigyan kanya ng kagalakan, kapayapaan, maayos sa pagtulog at pag sinabing, kamusta ang buhay mo? Ito, tiwasay. Pag sinabi nung magandang buhay mo, amen, tiwasay, payapa, maayos, hindi ka nagkukulang. Mga kapatid, masarap na magtiwala sa Diyos gaya ni David. Nawa, ganoon din po tayo. Amen?
So tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos aming Ama sa langit. Purihin ka, Panginoon, sa patuloy mong kahabagan at biyaya sa amin. Tunay nga, O Diyos, sa si David, bagaman siya'y bilang tao, siguro masasabi namin magaling. May talento, pero hindi siya nagtiwala sa kanyang lakas, galing, talino, kakayanan. Bilang hari, Panginoon, siya'y patuloy po nagtiwala sa inyo. At pinakita mo rin, O Diyos, kung gaano ka kadakila sa Kanya. Lord, dalangin ko, Panginoon, sa amin ding buhay. Palakihin mo, O Diyos, ang aming pananampalataya sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, na lagi po kami maging mapagpasalamat sa lahat ng mga biyayang binibigay mo sa amin. Kaya ni David, di kanya kinalimutan. Anumang laban ang kanyang sinuong, lagi siyang tumatawag sa iyo, nananalig sa iyo. Tagumpay man o may isang talo, hindi kanyang kinalimutan, Panginoon, na magandog siya ng mga alay sa iyo. At dahil doon, Panginoon, sinikap niya maging masunuring mga anak mo, binigyan mo siya ng mapayapang pagtulong, kagalakan, kapayapaan, at matiwasay na buhay. Lord, dalangin ko kami rin po. Lagi kami magtiwala sa iyo. Huwag kami makalimot sa iyo, Panginoon. Lagi naming basahin, unawain, pagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Lagi kaming sumunod, Panginoon. Piliin po namin laging sumunod sa iyong mga kalooban. Pagpalain niyo po, Diyos, ang iyong mga anak. Habang nakiyukot nakapigit ang bawat isa, mga kapatid, lagi nating tandaan, hindi talo na tayo ay magtiwala sa Diyos. Hindi talo na lagi natin siyang unahin. Hindi talo na lagi natin siyang kausapin. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kagalakan, kapayapaan, maayos na pagtulog, at matiwasay na buhay. Dalangin ko, mga kapatid, maranasan natin yun. Amen? Lahat tayo magtiwala sa Diyos. Unahin natin siya. Lagi natin siyang kausapin. At sama-sama tayong maghandog din ng ating mga hahaing handog, alay sa ating Panginoon sa darating na May 24. So tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kahabagan at biyaya sa amin. Lord, dalangin ko, wala po akong ibang hangad sa iyong simbahan, sa bawat pamilya, nanay, tatay, mga anak sa iyong simbahan. Wala po akong ibang hangad kundi sila po'y pagpalain po ninyo ng sagana. Lord, dalangin ko, Panginoon, bilang isang simbahan dito sa lugar ng Tagaytay, lagi kami magtiwala sa inyo. Lagi ka namin kausapin, unahin ka namin. Matutunan ng bawat isang tamang paghahandog ng mga sakripisyo sa iyo, Panginoon. Sapagat nangako ka, kami pagpapalain mo. Iingatan, bibigyan ng kagalakan, bibigyan ng kapayapaan, matiwasay na buhay, maayos sa pagtulog, Panginoon. Ingatan niyo rin po, hindi lamang kami, kundi ang aming buong pamilya, ang buong mong simbahan. Minsan pa, Lord, bilang lighthouse, bilang simbahan sa lugar na ito, patuloy kami magliwanag. Patuloy po namin maabot ang maraming tao sa aming lugar at sa iba pong mga karating lugar. Lord, mamaya, pagpalaan niyo rin pong graduation ng mga bata, ang mga magulang ay makapakinig ng iyong mga salita. Sila rin po ay maabot ng iyong mga salita at ang mga anak nilang naturuan, maging susi upang ang biyaya mo ay umabot sa kanilang tahanan. Pagpalaan niyo po, Diyos, ang aming mga kapitbahay, ang aming lugar, ang aming syudad, ang aming bansa. Bless mo kami bilang iyong simbahan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, be seated. Tayo ba'y na-bless? Amen. Tira.
Tapos iniwan mo ako. Wala ko nung bumabagyo.